Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang pagkakataon na minsan pa ay ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na makapaghatid sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang Jesus is the offering servant on the cross. Mula po sa Hebreo chapter 9, 11 to 12. Sabi po sa wikang Tagalog, ngunit dumating na si Kristo ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Sabi sa verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. Amen. Sa oras na ito, Ama, patuloy na lumalapit kami sa iyo at lubos na nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming pagsalusaluhan sa araw na ito. Aming dalangin ang iyong patuloy na pag-take over upang bigyan kami ng karunungan at kaalaman at kaunawaan na siyang nagmumula sa iyo upang kami ay lubos na mapagpala sa mga salitang aming mapag-aralan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pag-aralan po natin na tunay nga na si Jesus ang lingkod na inalay sa cross. Siya lamang ang pinako sa cross na kung saan ay hanggang sa huling kamatayan sa cross, patuloy niya tayong pinaglilingkuran. Pag-aralan natin kung paano niya pinakita bilang isang mabuting lingkod niya na hanggang sa cross ng Kalbaryo, nagawa niyang i-offer ang kanyang sarili upang patunayan na siya ay tunay na mabuti at dakilang lingkod ng Diyos at pinaglilingkuran niya tayo para sa ating ikaliligtas na mga mahal niya na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Kaya sabi sa Hebreo chapter 9, ngunit dumating si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ang nagsilbing hindi lamang isang handog, kundi sa pamagitan ng kanyang paghandog ng kanyang sarili, naganap na siya ay naging isang saserdote natin, tagapamagitan nating mga tao at ng Diyos Ama. Kaya nakakalapit na rin tayo sa ating Diyos sa kanyang dakong kabanal-banalan dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, hanggang sa kamatayan sa krus, always remember na ang kanyang kamatayan sa krus ay katumbas ng kanyang paglilingkod doon sa dakong kabanal-banalan sa kalangitan. As bilang isang saserdote, upang tayong mga tao na dati ay malayo sa Diyos at hindi tayo makalapit sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ngunit sa pamagitan ng kanyang paglilingkod as an offering servant of God sa krus ng Kalbaryo, naging saserdote siya sa kanyang ginawang paglilingkod. As a servant of God, He offered His life for us upang makalapit tayo sa trono ng kaluwalhatian ng ating Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi nga sa verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Dahil hindi dugo ng kambing or bisero na baka ang dala niyang handog, kundi ang kanyang sariling dugo upang patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan.
And through Him, as a mediator or sacerdote, nakakalapit na tayo ngayon sa biyaya ng Diyos, sa kabanal-banalan ng ating Diyos Ama, upang humingi ng kapatawaran at damhin ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang habag sa atin. Ang ginawa ni Jesus sa krus ay tanda ng kanyang paglilingkod sa dakong kabanal-banalan para sa Diyos at sa ating lahat. Kaya tinawag siya dakilang saserdote. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, kapatid, pinakita ni Jesus na siya'y mabuting lingkod ng Diyos, na naglilingkod sa Diyos, sa altar ng Diyos, sa dakong kabanal-banalan, at sa atin na mga mahal ng Diyos na nilalang ng mga tao na nagkasala. In the Bible, demonstrating that Jesus had fulfilled this Old Testament prophecy. Nakapropesya na ang sanggol na isinilang ay magbabata ng hirap para sa sandaigdigan, mamatay sa cross upang bayaran ng ating kasalanan at magsilbi siya na handog para sa atin. He might bore our sins in His body on the cross, so that we might do to sin and live for righteousness. By His wound, you have been healed. Kaya makita natin ang ginawa sa krus ng Panginoong Jesus. Naglingkod siya hanggang sa kanyang kamatayan bilang isang mabuti na kordero ng Diyos upang mapatawad tayo sa ating kasalanan at upang mapabanal tayo. Upang mula sa kasalanang pamumuhay ay dalhin niya tayo sa pamumuhay na may holiness and righteousness. Ginawa niya ang kanyang paglilingkod hanggang sa huling kanyang kamatayan sa cross upang maagaw niya tayo sa sumpa ng kasalanan. At makita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. This is the reason why na hanggang sa krus ng Kalbaryo, naglingkod siya bilang isang saserdote. Pumasok siya sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Inalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo upang makapasok siya sa kabanal-banalan ng ating Diyos Ama. Upang tayong mga tao na makasalanan through Him, by His blood, tayo'y makapasok sa kabanal-banalan ng presensya ng ating Diyos kahit na tayo nandito pa lang sa lupa. At hindi lamang dito, kundi tayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Hindi lamang ito physical na kagalingan, kundi spiritual na kagalingan. At hindi lamang tinatawag na kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman, kundi binuhay tayong mga patay na spiritual. At binigyan muli ng pagkakataong makalapit sa trono ng kabanal-banalan ng ating Diyos. Dahil inalay niya ang kanyang buhay. Kaya siya naging saserdote, naging mediator. Upang sa kanyang paglapit sa kabanal-banalan ng ating Panginoong Diyos Ama, kasama niya tayo na makalapit sa harapan ng ating Panginoon upang patuloy kamtin ang kapatawaran, kaligtasan at habag ng Diyos upang hindi tayo mapasama sa kanyang puot. Anong mensahe na ginawa ni Jesus sa cross? Una, Jesus expound prophecies which describes the suffering servant. Sa cross ng Kalbaryo ay pinapakilala na siya ay alay na lingkod ng Diyos. Suffering servant. Sa Hebrew chapter 9 verse 11,
Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Grabe. Ang ginawa niyang paglilingkod hanggang sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang po dito sa lupa, kundi doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad sa harapan ng ating Diyos, sa kanyang kabanal-banalan, sa kanyang kaharian, sa kanyang husgado, upang hindi tayo mahukuman, upang maabsuelto tayo sa parusa na bitay ng kamatayan. Jesus is found which describe the suffering servant. Isang lingkod na inalay ang buhay. Hanggang sa krus, siya'y naglingkod para sa atin. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sanang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na natamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Hindi biro, suffering. Inalay niya ang kanyang buhay as a servant of God para sa atin na mga mahal niyang tao. Suffering. Para sabi nga, hindi na ikaw ang maghirap sa iyong kasalanan. Absuelto ka sa sumpa ng Diyos. Absuelto ka sa pangalawang kamatayan. Sa Kanya na ipinataw. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, sa huling hininga, hindi nawala ang Kanyang paglilingkod. In fact, nagiging suffering servant of God siya. Tinanggap niya ang lahat ng ating pagdurusa, na tayo sana ang lalasap. Ngunit, ninais na niya as a servant of God, sa Kanya na ipataw ang parusang dapat na sa atin. Pangalawa, Jesus served as sacrificial death on the cross. Hebrews chapter 9:28, gayon din naman si Kristo ay minsan inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Doon natin makita na talagang siya yung lingkod ng Diyos na tinanggap niya ang lahat nating pagdurusa, at the same time, siya ay nagsilbing isang haing buhay na handog, na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon in behalf sa atin ng mga makasalanang tao. Jesus served as sacrificial death on the cross. Siya nang nagsakripisyo. Kaya sabi nga, minsan lang inihandog bilang hain upang pawiin ang lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko, kapatid. Kaya sino tayo upang magreklamo sa harapan ng Panginoon? Pagod na ako, Lord, sa paglilingkod. Kasi aminin natin, naglilingkod tayo pero may kanya-kanya tayong mga struggles. Always remember na ganun din si Jesus. Habang naglilingkod siya ay kinukutya din siya. Kung ano ang hirap ng naranasan mo, ilagay na natin, ikaw na ang pinakahirap na nakakamit
Nanghirap siya paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon mababataan niyo ba ang nababata ko? Sinagot sila ng kanyang mga alagad, ni Juan at magkapatid ni Juan at Santiago. Kasi mga panahon na yun ay lumapit ang kanilang ina na asawa ni Zebedee, na kung maaari palang ibigay ang favor sa kanila, sa kanilang dalawang anak niya. Na kapag maghari na ang Panginoon ay ilagay ang isa sa kanyang kanan at ang isa naman ay sa kaliwa. At tinanong sila ni Jesus, mababataan niyo ba ang mababata ko? Ang sabi nila, opo. Sabi ng Panginoon, oo. Mababataan niyo ang naranasan ko ring mababata. Yung hirap. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit wala sa akin ang karapatang magpasya kung saan ka ilalagay sa trono ng Diyos, sa kanan or sa kaliwa. Pero makita din natin na ang mga apostol ay tunay na nabataan nila ang nabataan ng ating Panginoon. In fact, si James ay tinawag siyang the Great dahil napugutan siya ng ulo dahil sa kanyang pagiging tagasunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Ganon din sa Juan the Beloved. Hindi biro ang kanilang naranasan at napapatunayan at patutuo. Nababasa natin sa Biblia ang kanilang mga karanasan. Lalong-lalo na si Pedro. Pinako din siya na katulad ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ayaw niya na sundan ang apak ni Jesus dahil wala namang nakakahigit sa ginawa ni Jesus. Kaya nakiusap siya na ipako siyang patiwarik sa krus. Si Pablo, doon nating makita na ipinako siya sa lupa. Nabataan nilang, nabataan ng ating Panginoon, ngunit hindi silang naging silbing isang mabangong handog sa harapan ng Diyos. Dahil tao lamang sila. At sila'y namatay, ngunit hindi muling nabuhay. Pero si Jesus na isa ay wala siyang kasalanan. Kaya nung siya'y namatay at muling nabuhay, dito napatunayan na siya ay tunay na sacrificial servant of God and suffering servant of God. Kaya kinalugdan siya ng ating Panginoon sa ginawa niyang pagsakripisyo para sa atin bilang isang mabuting lingkod ng Diyos. Kaya tunay ng ating Panginoon ay nagsilbi siyang mabangong handog para mabayaran ng ating mga kasalanan at natanggap ng ating Diyos Ama ang kabayaran, ang kanyang banal na dugo. And this is the reason why na tayo nakakalapit sa trono ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Dahil sa pamagitan ng kanyang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, being as a servant, a sacrificial servant of God, tinanggap ng Diyos at pinatawad ang ating mga kasalanan. Tinanggap ng Diyos ang kanyang dugo at pinatawad ang ating kasalanan. Pangatlo, being as a servant, Jesus took our sin to bring righteousness to all who believe in Him. Itong napakaganda. Bilang isang lingkod ng Diyos, inako niya, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan upang mapabanalang tayo. Tayo na nananalig sa Kanya. Ayaw niya na mawala ng kabuluhan ang ating pananalig sa Kanya. Dahil hindi siya sinungaling Diyos. Dahil tunay nga na siya ang nagsabi, sino man nananalig sa Kanya kailanman ay hindi niya bibiguin.
Kaya pinapatunayan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. See? Kung hindi niya kinuha ang lahat ng ating kasalanan at nagsilbi siyang isang mabangong haing handog at as a sacrificial and suffering servant of God, walang kabuluhan ang ating pananalig sa Kanya. Hindi tayo makakalapit sa kabanal-banalan ng ating Diyos Ama. At ang destiny natin ay ang pangalawang kamatayan ng impyerno. Ngunit dahil si Jesus, being as a good servant of God, bilang isang lingkod ng Diyos, nagsilbi siya as a sacrificial servant of God, suffering servant of God, and kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan upang tayo'y maging isang matuwid sa harapan ng Diyos. At ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos through the Lord Jesus Christ ay tunay nga na katulad din ni Jesus. Kinalugdan ng Diyos ang kanyang paglilingkod sa harapan ng Diyos at sa harapan natin ng mga tao. Kaya nagsilbi siyang saserdote. Kung hindi dahil sa Kanya, bilang isang suffering servant of God, sacrificial servant of God, righteous servant of God, hindi tayo makakalapit sa kabanal-banalan ng ating Panginoong Diyos. Manatili tayo sa sumpa ng Diyos. Ngunit through the Lord Jesus Christ, ang kanyang ginawa na hanggang sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan niya na siya ay naglilingkod sa Diyos at sa atin. Granted ang lahat ng kanyang ginawa at in-honor ng Diyos ang kanyang dugo. At ang resulta, tayo'y napabanal at nakakalapit sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa Kanya kailanman ay hindi niya na itinatakwil. At sino mang humingi ng kapatawaran ay sinabi na rin niya, in Jesus Christ there has no condemnation. Dahil si ginawa ng paglilingkod ni Jesus sa harapan ng Diyos in behalf sa atin ng mga taong nagkasala na kanyang inalaya ng buhay at dugo. Conclusion, sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, ano man ang inyong ginawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, nawari hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, hindi lamang tayo, always remember, hindi lamang tayo nang nanalig tayo kay Jesus, ay hindi lamang tayo naging anak ng Diyos. Definitely, tayo ay na-engage as a servant of God. At the same time, as a warriors of God. So always remember na kung si Kristo ay hanggang sa kamatayan sa krus, ay naging faithful siya as a servant of God at naglingkod siya sa atin, being as a servant of God, upang mapabanal tayo dahil ang kanyang buhay, being as a servant, ay nagiging sacrificial offering. Dapat tayo din ng mga lingkod ng Diyos ay sa bawat paglilingkod natin sa Kanya ay sabi nga kung paano si Jesus hindi nagreklamo, no regret, no surrender sa Kanyang paglilingkod dahil iniisip niya ang ating kapakanan, dahil mahal niya tayo. Hindi niya ipinagkait ang Kanyang buhay, hindi niya ipinagkait ang Kanyang hirap, hindi niya ipinagkait ang Kanyang dugo sa atin.
Ano ngayon ang pwede natin mapatunayan sa ating Panginoon na we as a follower of Jesus Christ, tayo ba'y katulad din niya? Na hindi nagrereklamo at kaya ialay ang buhay para sa Kanya at sa Panginoong Diyos Ama at sa ating kapwa. Kaya sabi ng Panginoon, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban bilang isang lingkod ng Diyos. Nawari hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Kaya nakakahiya bilang mga lingkod ng Diyos na nagrereklamo tayo sa Panginoon. Sandi na naman, Lord. Ay naku, magpa-practice na naman. Parang kinatatamaran natin ang lahat ng gawain patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, minsan ay pinipilit na lang natin. Pero sabi nga ay mas mainam na kahit na parang tinatamad ka pero pinipilit mo, that's sacrificial offering. At hindi naman ibig sabihin na dahil pilitan ka lang naglilingkod sa Kanya, ay laging ganun na lang. Naway, kung dumating ka man sa tinatawag na parang pinipilit mo na lang yung sarili upang maglingkod sa Panginoon, pero kapag habang ikay naglilingkod na, grab it the opportunity. Isipin natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hindi dugo mong hinihingi ng Diyos para malugod siya. Hindi buhay mo or hininga ang hinihingi ng Diyos para malugod siya sa iyong paglilingkod. Yung taos sa puso lang. Yung paglilingkod na hindi dahil napilitan ka lang o kahit wala kang gana, kaya lang may allowance At saka pastor ka kasi dun At saka may tungkulin ka Kaya sabi nga ng Panginoon ay, ano man ang ating ginagawa, gawin natin itong magaan sa kalooban. Na wari hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Diyos. Na kahit yung pagkakawang gawa natin, paglilingkod sa ating kapwa, gawin nating may pag-ibig. Dahil nagawa ito ni Jesus, ang lahat ng bagay na ito ay nagawa niya. Na hanggang sa kamatayan sa krus na nagawa niya tayong paglingkuran ang Diyos at tayo. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Yan yung patunay, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa ito ni Jesus, inalay niya ang Kanyang dugo, inalay niya ang Kanyang buhay, ang Kanyang suffering, no? Sa Diyos, Ama at sa atin. Dahil dakila ang Kanyang pag-ibig sa atin. Sana ganun din tayo. Basta sa Panginoon, taos puso ang ating paglilingkod dahil mahal natin ang Diyos. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Diyos. At the same time, nagagawa nating maglilingkod na may pagmamahal sa ating kapwa dahil mahal natin ang Diyos. At mahal din natin ang ating kapwa. Kaya nagawa ito ni Jesus dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. And we believe na kapag dakilang pag-ibig din ang naghahari sa atin sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ating kapwa, we believe na ikinalulugo din ito ng Diyos at tanggap ng Diyos ang ating paglilingkod. Katulad ni Jesus. Kahit na hindi na dugo ang inalay mo. Kahit hindi na hininga ang inalay mo. Ang inalay mo lang ay naglingkod ka na may pag-ibig. Yan lang ang hanap sa atin ng Panginoon. At sa bawat paglilingkod natin, ginagawa natin ito na sa Kanya, na ating Diyos natin ito ginagawa, hindi sa ating kapwa. Kasi kapag isipin natin na ang paglilingkuran natin ng ating kapwa, naku, sasabihin mo na lang, balutin mo na lang yan sa banig at itapon sa ilog. Kisa hala, kapakasakripisyo niyan. Yan na lang talaga kapag walang pag-ibig, kahit nanay mo yan, tatay mo yan, matitiis mo yan. Hindi mo mahuhugasan ang puwit niyan kahit, sabi nga, naliligo na yan sa dumi niya.
hindi mo kaya, nadidiri ka. Pero kapag naglilingkod ka sa Diyos at sa magulang mo at sa kung kanino man tao, kahit nakakadiri, nagtataka ka, kaya mong tiisin ang amoy, kahit madiriin ka pero nagawa mo na hawakan ang dumi, ayusin ang tao, matulungan mo lang siya sa kanyang kalagayan. At makikita mo, paluha-luha ka pa habang ginagawa mo ito sa kanya. Na kung isipin mo, nakayanan mo to because of the love. Being as a servant like Jesus. Sabi nga sa verse 24, alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Always remember na lahat ay ating magawa sa paglilingkod kapag gayahin natin ang paglilingkod ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ialay ang buhay, ang dugo, at ang suffering, at pagtanggap ng lahat ng kasalanan. Kaya natin ito dahil sa pag-ibig na inimpart ng Diyos sa atin at nadama natin mula sa Kanya. To God be all the glory. Panginoon, salamat na tulungan mo kami na maging katulad. Hindi man namin mapantayan ang paglilingkod ni Kristo Jesus, ngunit dalangin namin na naway malulugod ka sa amin bilang mga lingkod mo, O Diyos, sa bawat paglilingkod namin. Dalangin namin na ikaw ang siyang mapapurihan at malulugod at magsilbing isang mabangong handog at magsilbing katulad ng liwanag ng araw ang aming paglilingkod sa iyo. Dahil si Kristo Jesus ang nagturo nito sa amin. Thank you, O Panginoong Jesus, na ikaw ang dakilang lingkod ng Diyos. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.